Kataganang Buhay, Enero 2025. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Naglalakbay si Jesus sa Betania, ang bayan kung saan namatay si Lazaro 4 na araw na ang nakalilipas. Nang mabalitaan ni Marta na kapatid ni Lazaro na papunta si Jesus, siya'y napuno ng pag-asa at tumakbo upang salubungin siya. Pinapahiwatig ng mabuting balita ayon kay Juan na mahal ni Jesus sina Marta, Lazaro at ang kanilang kapatid na si Maria. Bagamat nagdadalamhati si Marta, nagpakita siya ng malaking pagtitiwala sa Panginoon at kumbinsido siya na kung naroon si Jesus, hindi sana namatay ang kanyang kapatid. Gayunpaman, anumang kahilingan niya'y ipagkakaloob ng Diyos. Sabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Matapos linawin na ang tinutukoy niya ay ang pagbabalik sa pisikal na buhay ni Lazaro doon mismo at hindi ang buhay na naghihintay sa mananampalataya pagkatapos ng kamatayan. Tinanong ni Jesus si Marta kung ganap ang kanyang pananampalataya sa kanya. Hindi lamang siya magsasagawa ng isa sa kanyang mga himala na tinawag ng ebanghelistang si Juan na mga tanda. Nais niya ring magbigay ng muling pagkabuhay at bagong buhay sa kanya at sa lahat ng mananampalataya. Ipinapahayag ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." At ang pananampalatayang inihingi niya kay Marta ay nakabatay sa isang personal na kaugnayan sa kanya at sa aktibo at masiglang pagsunod. Ang pagtitiwala ay hindi tulad ng pagtanggap ng kontratang pinirmahan ng isang beses at pagkatapos hindi na muling titingnan. Ito'y isang bagay na nakapagbabago at pumapasok sa ating pang-araw-araw na buhay. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Inaanyayahan tayo ni Jesus na magbagong buhay dito at ngayon, na maranasan ito araw-araw. Batid na tulad ng ating muling natuklasan sa Pasko, siya mismo ang nagdala ng buhay na ito sa atin sa kanyang paggawa ng unang hakbang sa paghanap sa atin at pagparito upang manahan sa piling natin. Paano natin sasagutin ang tanong niya? Tingnan natin si Marta, kapatid ni Lazaro. Sa pakikipag-usap kay Jesus, nagpahayag siya ng ganap na pananampalataya. Masidhing pinagpahayag ito ng orihinal na nasusulat sa Griego. Ang naniniwala ako na kanyang binigkas ay nangangahulugang sumasampalataya ako. Lubos akong naniniwala na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Kasama ang lahat ng mga kahihinat ng dala nito. Ito'y isang paninindigan na naging ganap sa paglipas ng panahon at nasubukan sa iba't ibang mga kaganapan na hinarap niya sa kanyang buhay. Ang katanungang ito'y ibinibigay rin sa atin ng Panginoon. Inihingi niya sa atin na ang magkaroon ng matatag na pananalig sa Kanya at sumunod sa Kanyang paraan ng pamumuhay batay sa bukas palad at konkretong pag-ibig para sa lahat. Magiging ganap ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiyaga at ito'y lalakas habang nakikita natin araw-araw na totoo ang mga salita ni Jesus kapag isinasabuhay. Higit pa rito, magkakaroon ito ng positibong epekto sa pang-araw-araw nating pakikitungo sa iba. Samantala, maaari nating gawing
atin ang panalangin ng mga apostol kay Jesus. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ikinuwento ni Patricia mula sa South Africa na walan ng trabaho ang isa sa mga anak kong babae dahil isinara ng gobyerno ang ahensya kung saan siya nagtatrabaho. Ganoon din ang nangyari sa kanyang mga kasamahan. Bilang kilos protesta, nagtayo sila ng kampo sa harap ng opisina. Sinubukan kong tulungan sila sa pakikilahok sa ilan sa mga kanilang aktibidad sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng pagkain o ang simpleng paghinto upang makipag-usap sa kanila. Noong Huwebes Santo, isang grupo ng mga paring sumusuporta sa kanila ay nagpasyang magdaos ng isang seremonya kung saan mayroong oras ng pagkikinig, isang pagbasa mula sa mabuting balita at isinagawa ang paghuhugas ng mga paa bilang pag-alaala sa ginawa ni Jesus bago siya ipinako sa krus. Karamihan sa mga naroroon ay hindi relihiyoso. Gayunpaman, naging mga sandali ito ng malalim na pagkakaisa, pagkakapatiran at pag-asa. Mainit silang tinanggap at naantig ang kanilang mga puso habang pinasasalamatan nila ang mga pari na sinamahan sila sa kanilang paghihirap at kawalan ng katiyakan sa buhay. Itong salita ni Jesus ay pinili bilang gabay para sa linggo ng panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano 2025. Manalangin tayo't kumilos upang ang ating iisang paniniwala ay maging puwersang magtutulak sa paghahanap ng daan patungo sa kapatiran ng lahat. Ito ang iminungkahi at hinahangad ng Diyos para sa lahat ng sangkatauhan. Ngunit kinakailangan din nating gampanan ang ating parte. Magiging mabisa ang panalangin at pagkilos kung ito'y nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos at kung tayo'y namumuhay ayon sa mga mithiing ito.